Hi Aries, bagong taon, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Anong nga bang parating? Anong ganap? Anong mensaheng kabayang kailangan yung marinig? Ngayon, Aries, dito muna tayo sa inyong tarot reading. Okay, tayo po ay general reading. So, still, just only take what resonate. Huwag po nating ipilit ang ilang sitwasyon na hindi naayon sa atin o sa ating buhay. Okay? Hindi ko po ito tatamisan. Huwag pong laliman. Mensaheng gabay lamang. Aries 2025. Anong kailangan yung marinig? Para sa mga Aries, sa taong maring makapakinig nito, message po para sa kanila. Aries, bagong taon 2025. Message. Aries, guidance 2025, mensaheng gabay para sa mga tao ito. Okay, may tumatalon po dito. Yan yung hindi natin pipigilan. Yung mga kusang tumatalon sa inyong baraha. Aries 2025, tayo ay live na live sa ating YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Aries, okay. Add pa tayo dyan. Aries 2025. Ayun na. Marami ata to, pero hindi natin pipigilan. Finally, Aries 2025. Spread natin isa-isa. The 5 of Pentacles. This one is in reverse. Okay. The King of Swords. The Knight of Wands. The Moon. The 4 of Swords. Okay. The King of Pentacles, reverse. The Page of Swords, reverse. The High Priest, reverse. Nakakakuha man tayo ng ilang reversal cards. Aries, hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya maganda. Okay? Or hindi na magiging okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. 9 of Cups, reverse. The Shadow Side, the 8 of Cups. Okay. Lahat sila halos is in reverse. Ayusin lang po ni Moonchild. Hindi na. 8 and 8, guys. 8 of Cups, 8 of Wands. Okay. Hi. Napapabuntong hininga si Moonchild. Isa-isahin po natin to. Tayo ay general reading. Ayan nga, oh. Super imbalance si Moonchild. Patawarin po. General message po tayo. Just only take what resonate. Una kong ibabagsak sa inyo. Ibabagsak yung ilang pagsubok. Yes. Normal. Patuloy tayong haharap dyan. Pagsubok, ilang distractions ba ito sa ating paligid, mapatao, bagay, sitwasyon. Ayan, napapapos ako. Patawarin sa ilang ingay, tayo po kasi ay daytime. Pero, hindi magiging perfect. Wala namang perfect. Pero mula dito sa ilang pagsubok ng buhay, Aries, patuloy kayong susubok. Okay? Again, mapasektor man ito ng relasyon, trabaho, pera, manlalaban kayo. Actually, maaaring maging easy-peasy lang ito sa inyo. Dahil mag-iingat, mapapaangat, or a reminder na patuloy niyong paangatin yung kakayanan niyo. Yung natural niyong abilidad na maharap. Ano mang pwedeng ihain ng universe, ups and downs, highs and lows, lagi niyong tatandaan. Andito yung inner strength. Yung strength, Aries, as a fire sign. Ulitin ko, susubok, muling susubok, or muling magmamahal. Ano man yan, okay? Saan man kayo higit na mag-iwan ng prioridad, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Aries, ang bawat isa ay magkakaiba. Pero patuloy kayong susubok mula sa ilang pagsubok, or naging pagsubok niyo na rin from the past. Hindi yan magiging dahilan para hindi na kayo maniwala ulit sa negosyo, sa trabaho, sa inyong sarili, sa pagmamahal. So, may hugot agad. Yes po, merong hugot. Malalim.
The moon is here. Sumasang-ayon talaga. Parang tunog ng dambana ang aking naririnig doon. Why not? For some of you, pasok natin agad to, usaping relasyon. Hindi yung dambana moonshot. Merong gumagawa sa ilang kapitbahay na sobrang mag-a-apply, guys. Mamaya meron akong i-share sa inyo astrologically pagdating sa ilang neighborhood nyo. Yes po. Pero medyo na-overwhelm ako dahil parang kina-clarify tayo pati kahit sa ilang ingay. Pero dito tayo, dambana, the high priest, the moon is here, the shadow side is in reverse. Huwag niyong bigyan ng limita ang inyong sarili. I feel for some of you na merong pagbuo ng major. It could be a major or big decision pagdating sa relasyon. Lalo pa kung sinubok na kayo ng ilang pagkakataon. Couples in a relationship, I mean, sinubok na kayo ng buhay. At ito na, maaaring ang ilan sa inyo, for some of you, okay, ay magpasya na po na magsama sa isang bubong. Bumuo na ng pamilya. Nag-highlight din ang inyong emosyon, your family sector dito. Kaya may iwan ko na merong bago pagdating sa part na yan. Okay? Okay. I feel na merong saya. Saya, mapupunan kayo ng happiness. And yung napapangiti si Moonchild. Kung nakikita niyo lang yung reaction ni Moonchild every time nagbabasa ako pag ganito. Yung happiness, yung fulfillment, contentment, andito po yun. Parang kung ano yung ngayon, ito yung mahalaga, yung daman nyo ngayon. Andito yung energy. Meron po. May magandang flow pagdating sa inyong buhay relasyon. Gaano man aking uulitin, tayo'y sinusubok ng panahon. Okay? Hi. Okay. Ayun na. Maaaring merong love. Kung single kayo, love proposal or marriage proposal. Pero I feel dito mas low-key, private, or mas solemn. Para bang tahimik nyo isi-celebrate ang buhay relasyon ngayon. Kung single kayo, maaaring merong tahimik lang din nakamasid. Reversal yung energy. Yes po, tahimik na nakamasid sa inyo mismo. Secret, ano yan, Moonshot. Na kapag ka pinadayan, nagbabakil pa rin si Moonshot. Secret admirer ba ito? Hindi na overwhelm lang ako. Ang daming bumagsak kasi sa inyo, Aries. Marahil, meron kailangan makarinig ng ilang mensahe dito. Secret lover, or meron talaga nagsisikreto, or meron kayong sikretong damdamin sa isang tao na hindi nyo pa ma-reveal ngayon kasi nga tahimik lang. Pero, ayun yung may iwan ko. Basta ang puso, andyan yung init. Andyan yung willingness to love and be loved. Ano man yung sitwasyon o tinatakbo ng buhay relasyon. Para sa ilan, maaaring meron pong sumubok ulit. I mean, meron pong manggaling from the past or anyone na may kaugnayan sa past, meron pong magbabalik. Okay? Para sa ilan sa inyo. At dito, hindi na iiwanan ng limitasyon ng sarili, sasabihin na yung totoo, magpapakatotoo sa nararamdaman. Real talk ang pagpapasya na pwede nyong harapin. Reversal po. So, pwede kayo mismo ang lapitan, pwedeng ihain sa inyo ito ng buhay ng universe, or kayo mismo ang magpapaangat. Okay? But overall, relationship-wise, sa pag-ibig, ulitin ko guys, happiness, contentment, fulfillments. Gaano man, hindi perfect ang buhay. Na tayo minsan ay nakukulangan sa financial ba yan? Or doon sa enerhiya, pero may pagkasapat. At sa kasapatan, panalo ka na dyan. Oo. Kasi yun yung umaangat or aangat sa'yo na feeling mo blessed ka. Or a reminder to stay grateful
Okay? Sa kung ano mang patuloy mong tinatamasa sa buhay. Okay? For some of you, possible rin this year, para sa para sa mga single especially. Pero regardless, excuse me po, Aries, pero may paglawak ng network tayong nakikita pagdating po sa inyong mga social circle. Oo. Maaaring meron pang reconnection, reunions, or new connection. Or madadagdagan po talaga ang social connection nyo. Kahit ito po ay over the net, using the social media. Opo, since mag-highlight pa rin ang inyong third house, astrologically, this year, 2025, especially in the first half, third house, ito na, napakalawak. Social media, communication, connection, transportation, travel, technology. Ayan. So, ang lawak niyan. Maaring merong ilang ganap dyan. May magandang possibility. Hindi po imposible na merong ilang new friendship or merong ilang teamworks, or if you're into social media, collaborations, mga influencers or aspiring vloggers ba kayo, why not? Or kung anito kayo sa buying and selling, dyan po kasi yan pumapasok sa third house. Or kung kayo nag-work talaga sa media, ang ganda. Jupiter, the planet of luck, still currently in your house of communication, third house. Okay? So, meron kayong patuloy na growth sa part na yan. Or meron kayong makikilala online, kahit over the net ito. Single, okay, why not? Pero, syempre, una't huli, nasa inyo pa rin, kayo pa rin ang makapagpapasya po kung magiging open lang kayo sa mga bagong possibility na ito na aking na-mention. Open-minded. Networking ba yan, Moonchild? Hindi. Real talk. Yung pagiging totoo nyo lang. Mas maaring mapaangat nyo ang inyong mga boses ngayong taon. Another reminder na ang tanging maiwan, guys, ng mga barahan lamang dito. Ito lang po yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap or kakaharapin, okay? Pero yung outcome, yung resulta, syempre pa, at the end of the day, wala sa mga barahang ito. Pataasin nyo ang inyong kumpiyansa. Panghawakan nyo na meron kayong lakas. Yung kanina ko pang nami-mention. Kasi para sa ilan, again, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa, napakalawak ng astrolohiya. Baka nag-highlight ang inyong mga moon signs or rising sign. Ang ilan sa inyo ay baka merong nag-hold back, nag-iiwan ng limita dun sa pwede nyo pang magawa or mapaangat na abilidad. Okay? So, gamitin nyo ang inyong natural na pagiging madiskarte. Yan. Malikhain. Communication skills. Maaring umangat yan sa inyo ngayon, Aries. Your voice will be your power ngayong 2025. So, huwag kayong mahiya. I-showcase nyo na. Again, sa communication area, napakalawak din. Kahit pa sa pagsusulat yan, pagsasalita, pagbabahagi, sa inyong paraan. Kung kayong mga writer, baka meron kayong maipublish na bago ngayong taon. I-claim na natin yan. Magandang possibility po when it comes to connection or communication. Huwag kayong mahiya. Parang ganon. Huwag kayong mag-hold back. This is not the year para pagdudahan nyo ang inyong mga kakayanan. Be expressive. Speak up your mind. Ayan. Diyan, maaaring meron, hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero higit kayong mapapakinggan. Best year to present something, or kung naghahanap kayo ng trabaho, ipresenta nyo ang inyong sarili, kahit yung kayo mismo. Paano nyo dinadala ang mga bagay-bagay. Nang syempre pa, you have to stay balanced nang walang pagkasobra. Okay? Walang pagkasobra or pagkakulang. The shadow side is here. This one is in reverse, guys. Ito yung naiiwan ko na baka masyado tayong nasusobrahan naman.
Kasi diba, totoo yun eh. The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. Oo, matalim yan. Minsan, baka magpabigla-bigla ang ilan. For some of you, merong tendency as an Aries na maging reckless, direchos, kasi nga angat lang yung katotohanan eh. Pero kalma, bigyan pa rin ng hangganan ang inyong boses. Okay? Nang syempre walang pagkasobra or pagkakulang. Baka naman, yes, words can inspire. Maraming may inspire sa inyo. But it can also break a heart. Totoo yan. Baka meron kayong, kahit hindi naman intensyon na makasakit, ay meron kayong masagasaan. So, kalma. Take it easy. Ang mga bagay-bagay ay pinag-aaralan din minsan talaga. Okay? Choose your words wisely or carefully ngayong taon, lalo pa sa pagpo-post over social media or using the internet, huwag pa bigla-bigla. Maganda yung possibility, pero balance is the key nang walang pagkasobra or pagkakulang. Okay? Gaano man umangat yung expression sa inyo o yung katotohanan. Hi! Merong hugot. Ayun na nga, ang aking napabanggit. Kung hindi nyo pa man yan ma-realize, andyan yung diskarte, yung mapamaraan, yung malilikhain yung paggawa. Okay? Angat ang inyong katalinuhan. Hindi nyo pa man yan maisip ngayon sa inyong mga sarili. Meron. Okay? Travel opportunity, the 8 of Wands po ay narito. Maaaring kasama dito ang ilang mahal mo, pamilya, kapareha. Dito, higit kayong makakabuo pa ng mga bagong memories together ngayong bagong taon, or just a reminder ngayon pa lang to spend more quality time kasama sila, lalo pa kung nitong mga nakalipas na buwan or nagdaang taon ay higit kayong naging busy. Alam mo yun? Ayan, baka meron namang pagkapagod kasi. At sa pagkapagod guys, iba-iba tayo ng pahinga eh. Tanungin lang din ang sarili kung saan kayo higit na makapag-relax, makapag-recharge ng energy. Sino bang pahinga mo? Ayan, more time sa pahinga na yan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, okay? Pero meron tayong nakikitang kailangan, syempre pa, you have to look up, sa yung sarili. Physically, mentally, emotionally, very important na hindi mo nakakalimutan yung ikaw. Okay? Paano mo magagampanan itong ilang nakikita nating paraan mo para patuloy kang lumago kung ikaw mismo ay pagod na pala. So, wag mo rin kakalimutan ang ikaw sa yung paraan. Aking uulitin. Okay? Nabanggit ko guys kanina ang third house. Since napakalawak ng third house, it could be about your siblings, your relatives, kung meron man, or cousins, may ilang reconnection, reunion, na sobrang mag-a-apply dito, mayroong magbabalik, manunumbalik, magkikita kayo ulit, na ang ganda. Diyan din pumapasok ang neighborhood. Okay? Yung ilang aling marites. Hindi. Maring merong hi and hello, kamustahan ngayon talaga. Okay na mabubuo. Or mabibigyan kayo ng opportunity to travel para makasama na sila. Ito pwede pong higit na mag-apply sa akin na ma-mention. Okay? Personal relationship. Family. Itong ilang taong malapit sa iyong puso. Okay? At dito, makakabuo talaga kayo ng ilang bagong memories. Ayan. May pagkasapat. Doon pa lang, sabi ko nga, doon sa contentments, ay sapat na. Okay. Ano pa bang ma-add natin? For some of you, ang lawak ng cards kasi. Five of Pentacles. Higit kayong mag-grow talaga financially. Higit kayong makapag-provide para sa family. I-claim na natin ito.
Lalo pa kung mapapaangat yung diskarte sa trabaho o dito sa mga gusto nyong gawin or ipamalas pa sa inyong buhay paggawa, career, maging ano pa man yan. Okay, so maaaring makaramdam din po kayo dito ng ilang pagbabago or kusang aangat yung something bago sa inyong buhay, tahanan, pamilya. Meron kayong gustong makitaan dito na improvements or even developments. Sa mas practical, Aries, baka ang ilan sa inyo kahit sa simpleng pagkumpuni lang ng inyong tahanan or pagbili ng mga bagong kasangkapan or talagang dadaan kayo sa house renovation ngayon pa lang, meron ba? Kahit sa simpleng pagpaplano, why not? Andito ang focus. The moon is here, the 4 of swords. Yung pahinga mo, yung comfort, yung emotions, family, your roots. Okay? So dito, gusto mong makitaan ito nung pagkabalanse, nung kagandahan, nung stability and security na aking uulitin ay hindi imposible ngayong bagong taon para sa inyo. Okay? Or meron talagang paglilipat. May ilang change of direction ba ito? May ilang major big ganap po. Family, love. Ayan. Or kung hindi man yun mag-apply, kahit sa simpleng pagdideclutter, paglilinis, baka meron na kayong kailangan dyan kumpunihin, alisin. Kasi maganda. Hindi po isang feng shui expert ang Moonchild, pero maganda na meron tayong nakikitang aliwalas. Or mapapaangat nyo yung comfort sa inyong mga buhay tahanan. Sumasang-ayon ng doggies. Okay, so nagpalit lang po ako ng baterya. Ayan, tayo ay nalubat. Aries, mag-add tayo ng ilang messages pa para sa inyo. Ano pang kailangan marinig ng mga Aries 2025? Mensaheng gabay po para sa kanila. Ayan. Mula dito sa ating ilang napag-usapan, ano bang kailangan marinig ng mga Aries ngayong bagong taon? Okay. The 10th house. 10th house of career, blessing of work, hindi mawawala. The King of Swords, the Knight of Wands, andito pa rin yung init, the King of Pentacles. Actually, maaring focus din talaga ng ilan sa inyo kung paano kayo higit na kikita. Pero andito pa rin. Okay? Ang buhay Aquarius. Okay, yung energy lamang po ng Aquarius, hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign. Pero why not? Baka meron kayong ilang malalapit sa inyong buhay. Mars, nakita ko na. Sandali, baka meron kayong ilang kakilala na malapit sa inyong puso na Aquarius. Why not? Pwede rin naman po. Pero Aquarius, yung energy ng Aquarius, this is about your connection pa rin. Your friendship sector, social groups, organization, kung meron man kayo, or technology. Guys, maaring may something magandang posibilidad po pagdating sa social media talaga, sa paggamit ng internet. Halimbawa, kung meron kayong negosyo, bubuin, negosyo, kung ngayon pa lang, kahit sa simpleng pagpaplano, maaaring makatulong kung ito'y ipapamalita nyo or gagamitan nyo ang internet para makapagbenta, yung ganon. Maybe a sign na higit kayong maging long-term sa pagpaplano at maging bukas, maging malawak kayo sa inyong intention, yung inyong mga isipan, kung paano nyo maipaparating yung inyong binibenta or ang inyong boses. Ang ganda, Aquarius. Higit kayong magiging futuristic ngayong taon. Okay? Ayan. Mars, eto na kayo. Umangat siya. Sino ba si Mars? Si Mare. Si Mare po. This is your planet ruler, Aries. Planet Mars. Andyan ang energy. Buong buo. Andyan yung strength na kanina ko pa na-mention. Paangatin ang inyong mga tiwala. Huwag niyong iwaglat yan. Okay? Meron kayong lakas. Nag-iinit pa nga, on fire. Mapabuhay karera man, ilang connection, or pagdating sa pamilya at kapareha. Na ang ganda. For some of you, why I'm getting a message dito, ito hindi kailangan mag-apply agad, okay? Kasi unang-una kong na-mention yung pagsubok. Mula sa ilang pagsubok. Para sa ilan na merong nakaaberya. Nakaaberya.
Hindi no, meron kayong pinagdaanan sa relasyon. Kaibigan, oo, kaibigan, social group, sabi ko nga, ilang connection nyo, maging sino pa man yan, magpakailanman, or sa trabaho man ito, kapareha, pamilya, yes po. Kung meron kayong ilang pinagdaanan dyan na ilang drama sa hapon, or conflict, tension, napaka-normal sa anumang relasyon. Then, 2025, Aries. This is also about reconciliation. For some of you, okay, maayos to. Magiging masaya ang lahat. Mapapakalman nyo na ang bawat isa. May pag-aayos tayong nakikita. Kahit sa, lang to, kahit sa simpleng pakiramdam. Maybe meron ng kailangan mag-move forward, okay? Mag-move on. Para kayo, alam niyo yun, mas mapaangat niyo yung harmony at yung peace of mind. Wala pa kasing tulog si Moonchild. Tulog, speaking of tulog. Andito kasi yung energy, nag-iinat kayo guys. Mars, ayan yung planet ruler nyo. Natural ito sa inyo. Patuloy yung pag-inat, yung lakas nyo. Pero the Moon, the Four of Swords, sabi ko nga kanina, still papakiramdaman ng sarili. Always listen to your body, guys. Okay? Sa part po na yan, kayo ang higit na makakaramdam. Kung kailangan mo nang magpahinga, it's okay to pause. Recharge your energy. Okay? Ayan, maipasok lang yung kasi parang inaantok si Moonchild. The Moon is here. Magiging malalim ang inyong mga emosyon at kung paano kayo makiramdam. Higit kayo magiging intuitive, lalakas ang inyong, for some of you, maaaring umangat ang psychic abilities o yung mga kakayanan yung makiramdam. Okay? Especially rin, mag-highlight din po ang inyong 4th house din talaga of emotions. Yung inyong mga subconscious. Ayan. Ayan ang umaangat. Ano pa bang kailangan yung marinig? Sa mas practical pa, since na-mention ko na 4th house of home, maaaring may ilang positive possibilities pa rin talaga when it comes to family, real estate, career, baka kayo mga real estate agent, positive possibilities, good luck, meron kayong maibibenta. I-claim na natin yan, merong lakas. Paangatin lang po ang inyong patuloy na kumpiyansa sa inyong mga sarili. Aries, kuha na tayo ng pinaka-final words, advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong taon, 2025. Aries, ayan. Ang dami, pero kunin natin itong pinaka, may isang umangat. Find balance. Yes po. The shadow side, the moon. Minsan nasusobrahan tayo dito or nakukulangan. So, still balance po is the key. Sige, add pa tayo. Balance. Aries, ano pang kailangan nyo marinig? Mula po dito sa ilang ating nakita, take a reality check. Take a reality check. Sa mas practical lang yan. Stay grounded, stay humble. Okay? At papaangatin yung pagiging truthful nyo, pawang katotohanan, may pagkawasto. Pero, ayan, balance lang daw. Nang hindi, sabi ko nga, nakukulangan or nasusobrahan. Eto na. Open up to change. Aquarius, humabol kanina. Stay open. 3rd house, magka-highlight. Sabi ko nga, open-minded. Maging open kayo sa maraming bagay. Gaano man kayo minsan, kahit sa simpleng pagpapayo, komento na pwede nyong marinig sa ilang tao, teammates, workmates, friendship sector, sumasang-ayon, ang eroplano, kahit over the net lang ito, patuloy na learnings guys. Meron at meron kayong benefits na mapupulot dyan. Patuloy kayong maging bukas. Gaano man kayo ka-expert or professional na sa inyong ginagawa. Stay grounded. Take a reality check na wala pa rin perfect. Minsan nagkakaroon tayo ng ilang imbalances sa buhay. Patuloy kayong tumanggap nung
Bakit pagkakamali? Pwede rin, okay, for some of you, or dito sa ilang suggestions or opinion, dahil aking ulitin, kahit sa part na yan, hindi nyo pa man yan ma-realize agad, pero at one point, baka dyan yung mapaangat, ay, kaya ko pala narinig yun, kasi eto, magagamit ko siya ngayon. Meron akong natutunan doon, ito yun, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ay magamit nyo na yung isang bagay or isang salita, kahit sa simpleng pagpapayo. Merong dahilan ng lahat. Sabi ko nga, ito yung madalas niyong naririnig kay Moonchild. You will hear the right message at the right time. Hindi pa man yan magamit sa araw na yon or sa pagkakataon na yon, sa tamang oras. Okay? Kaya patuloy kayong maging bukas sa maraming bagay. At dyan, kayo higit na mag-grow ngayong taon. Okay? Ayan ang umaangat, Aries. Ngayong 2025, ito yung ilang messages na sana'y pawang maging gabay lamang para sa inyo. Aries.